Gusto mo bang malaman ang lihim na matagal nang nakatago? Mag-ingat, ang mga mata ng nakaraan ay nakatingin sa'yo. Bago ko simulan ang kwento, favor lang, pwede mo ba akong i-subscribe? Halina't simulan na natin ang kwento. Ako si Santi, isa akong dokumentarista. Matagal na akong gumagawa ng mga kwento tungkol sa misteryo at kababalaghan sa Pilipinas. Pero may isang lugar na ilang taon kong iniwasan, ang Laperal House sa Baguio. Kasama ko si Carlo, ang assistant kong palatawa pero mabilis matakot, at si Ines, ang tahimik naming camera woman. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakaramdam ng ganito kalakas na pag-aalinlangan. Sinusukat ko ang sarili ko sa takot. Sa aking propesyon bilang dokumentarista ng mga kababalaghan at misteryo sa Pilipinas, nakita ko na ang lahat, mula sa mga aswang sa Capiz hanggang sa mga tikbalang sa Antipolo. Pero may iba sa Laperal White House. Bago pa man kami makarating doon, alam na ito ay magiging iba. Target etiyan natin 3:00 ng hapon, sabi ni Carlo habang nagmamaneho kami papunta sa Baguio. Si Carlo ang aking assistant at researcher sa loob ng 3 taon. Madaldal siya, puno ng mga kwento at trivia, ngunit kadalasan ay masisilayan mo ang kaniyang takot sa likod ng mga biro. Para may oras pa tayo i-set up bago dumilim. Si Ines, na kadalasang tahimik sa backseat, ay mabilis na tumingin sa GPS. Medyo traffic sa Quezon, baka 4:00 na tayo makarating. Mga 8:00 kagabi ko lang nakuha ang tawag mula sa Channel 13. Documentaries on Demand ang tawag sa programa namin, kung saan pumupunta kami sa mga lugar na may alamat at misteryo ayon sa mga requests ng viewers. Kakaiba itong episode na ito dahil binigyan kami ng mas malaking budget at 2 araw na shoot time. May special daw ito sa lineup ng Halloween specials. Ang Laperal White House ay isa sa pinaka-iconic na haunted houses sa buong Pilipinas. Itinayo noong taong 1930 para sa mayamang pamilyang Laperal. Pinagdaanan nito ang mga karumal-dumal na pangyayari noong World War II nang gawing headquarters ng mga Hapon. Maraming dugong tumulo sa loob ng bahay na iyon. Mga pagpapahirap, mga pagpatay, at base sa mga kwento, ang mga kaluluwang namatay doon ay hindi umalis. Nakarating kami sa Baguio ng 4:30. Maulap na ang kalangitan at tila may paparating na bagyo. Malakas ang hangin at mababa ang temperatura, mas mababa pa sa karaniwan sa Baguio. "Tangina ang lamig," sabi ni Carlo habang kinukuha niya ang mga camera equipment sa likod ng van. "Alam kong Baguio to pero parang Antarctica naman yata ngayon." Tumangulang si Ines habang nagse-self-check ng kanyang gamit. Tahimik siya pero nakikita ko sa mata niya na may kung anong pag-aalala. "Sigurado ka bang okay lang pumasok dito ngayon?" tanong ni Carlo. "Wala man lang bantay o caretaker?" Ipinakita ko sa kanila ang email na nakuha ko mula sa production. May permit tayo, binili raw ito ng private investor tapos pinayagan tayo ng short shoot para sa documentary. Sarado ito sa publiko pero tayo, special access. Unang tingin ko pa lang sa bahay, may kung anong kakaiba rito. Victorian style na kulay puti, tila napakalaki at napakataas lalo na kung ikukumpara sa iba pang mga istruktura sa paligid. Kahit na tinatamaan ng liwanag ng hapon, may kakaibang dilim ito na hindi ko maipaliwanag. "Sige, set up na tayo," sabi ko. Pilit na tinatanggal ang pag-aalinlangan sa aking boses. "Carlo, kukunin mo ang establishing shots. Exterior ng bahay, mga detalye ng architecture at iba pa. Ines,
Ikaw ang bahala sa loob. Ako naman, mag-scout muna ako at gawan ng script ang flow ng episode. Ang pintuan ng Laperal White House ay gawa sa Nara na may intricate carvings. Malaki ito, mataas at tila nagbabanta sa sinumang papasok. Napakalaki ng susi na ibinigay sa amin. Isang antique brass key na tila galing pa sa ibang panahon. Habang binubuksan ko ang pinto, isang malamig na ihip ng hangin ang bumungungad sa amin, tila hininga ng bahay mismo. Welcome to the Laperal White House. Biro ko sa dalawa, ngunit walang ngumiti. Sa loob, mas malamig kaysa sa labas. Amoy luma, amoy alikabok, at may kung anong amoy na hindi ko matukoy, parang pinaghalong mabangong pabango at amoy ng kalawang. Napakalaki, sabi ni Carlo, habang iniikot ang kaniyang flashlight sa malaking receiving area. Unang tingin pa lang, alam mong ito ay tahanan ng mga mayayaman noong unang panahon. Mga antique furniture na gawa sa mahogany at Nara. Mga lumang litrato at painting na nakasabit sa pader. Isang grand staircase na umaakyat sa ikalawang palapag. Walang kuryente? Tanong ni Inez. Hinanap ko ang mga switch sa pader. Wala. Baka generator lang, check ko sa labas mamaya. For now, gagamitin natin yung lights ng equipment. Habang nagsiset up kami ng lights at cameras, unti-unting dumidilim sa labas. May kakaibang atmosphere sa loob ng bahay. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa mga sulok at likod ng mga muebles. Sigurado kang may permiso tayo, parang wala namang ibang tao dito, sabi ni Carlo. Tingnan mo, ipinakita ko sa kanila ang email ulit. Sabi dito, the Laperal White House will be exclusively available for your team's shoot on the specified dates. The house has been empty since 2021, but all safety precautions have been taken. There are no caretakers staying in the property, but it has been secured for your use. Empty since 2021? Bakit? Tanong ni Ines. Hindi sinabi, pero perfect para sa documentary natin, di ba? No distractions. Nang matapos kaming mag-setup, nagsimula na kaming kumuha ng footage para sa introduction. Tumayo ako sa harap ng camera sa gitna ng malaking sala. Ang bahay na ito ay tahanan ng maraming kwento, simula ko. Ang Laperal White House sa Baguio City ay isa sa pinaka-iconic na haunted houses sa buong Pilipinas. Itinayo noong taong 1930 para sa mayamang pamilyang Laperal. Ang bahay na ito ay nagsilbing saksi sa mga karumal-dumal na pangyayari noong World War II. Habang nagsasalita ako, bigla na lang nawala ang ilaw ng aming video light. Ba't namatay? Tanong ko kay Ines. Hindi ko alam, sagot niya habang tinitignan ang equipment. Baka low-bat, pero fully charged naman ito kanina. Si Carlo naman ay naglalakad-lakad, kinukuha ang B-roll footage ng bahay. Santi, tingnan mo to! Lumapit ako sa kanya at ipinakita niya sa akin ang isang lumang portrait sa pader. Isang eleganteng babae na nakaupo sa Victorian chair, nakasuot ng puting bestida. Maganda siya, sabi ko. Ganyan ba talaga kuha ng mga lumang litrato? Parang sumusunod yung mata, sabi ni Carlo. Pinagmasdan ko ang litrato. Totoo nga, parang nakatingin sa amin ang babae kahit saan kami pumunta. Normal yan sa mga ganyang klaseng portrait. Paliwanag ko, bagaman may parte sa akin na hindi kumbinsido. Habang nagpapatuloy kami sa pag-iikot sa unang palapag, napansin ko ang isang kakaibang ukit sa isang wooden panel sa dingding. Halos hindi ito mapapansin dahil sa kadiliman, pero dahil sa liwanag ng aking flashlight, nakita ko ito. Hindi kami umalis. Nakaukit ito sa kahoy, maliit pero malinaw. Hindi ko alam kung paano ko ito nasabi, pero mukhang bago ang pagkakaukit nito kumpara sa edad ng bahay.
Carlo, Ines, tingnan nyo to. Lumapit sila at pinagmasdan ang nakaukit. Creepy naman, sabi ni Carlo. Sino kaya ang kami? Bago pa ako makasagot, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa itaas. Ano yon? Tanong ni Ines, nakahawak na sa dibdib. Baka hangin lang, sagot ko, bagaman hindi ako kumbinsido. O kaya may ibang hayop dito, pusa, daga, ganon. Masyadong malakas para sa daga, sabi ni Carlo, nanginginig ang boses. Tingnan natin sa itaas, sabi ko, determinadong ipakita sa kanila na walang dapat ikatakot. Ang hagdanan patungo sa ikalawang palapag ay gawa sa mahogany. Pulido ngunit may mga gasgas ng panahon. Habang umaakyat kami, ang bawat hakbang ay yumayanig. Lumilikha ng mahinang ingay na tumatagos sa katahimikan ng bahay. Sa taas, mas madilim pa kaysa sa ibaba. Ang aming mga flashlight ang tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na koridor kung saan may 5 pinto. Saan kaya nanggaling yung tunog? Tanong ni Ines, hawak ang camera pero halatang nag-aalinlangan. Let's check each room, sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang unang kwarto ay isang lumang master bedroom. Malaki ang kama na may 4 na poste design, may lumang cabinet at isang dresser na may salamin. Lahat ay maalikabok, tila walang humawak sa loob ng maraming taon. Santi, tignan mo, turo ni Carlo sa bintana. Lumapit ako at nakita sa labas ang view ng garden sa likod ng bahay. Kahit na madilim na sa labas, nakikita ko ang outline ng isang lumang fountain at mga patay na halaman. Wala namang kakaiba dito, sabi ko. Hindi, sabi ni Carlo, nanginginig ang boses. Kanina may nakita akong bata, babae, nakatayo lang sa may fountain, nakatingin dito sa bintana. Baka mata mo lang, sabi ko, pero ramdam ko ang pag-init ng aking leeg. Lumipat kami sa pangalawang kwarto, isang library na puno ng mga lumang libro. Amoy alikabok at papel ang buong silid. Nagliliwanag ang aming mga flashlight sa mga estante, lumilikha ng kakaibang mga anino sa dingding. Tignan niyo to, sabi ni Ines, nakaturo sa isang section ng library. Lumapit kami at nakita ang isang shelf na puno ng mga lumang photo album at journal. Kinuha ko ang isa at binuklat. Sa loob ay may mga litrato ng pamilyang Laperal, mga social gathering, at iba pang ordinary na eksena ng buhay noong 32 dekada at 40 dekada. Pero habang binubuklat ko ang mga pahina, napansin ko na may mga pahina na tila sinadyang pinutol o tinanggal. Weird, sabi ko. Bakit may mga nawawalang pahina? Baka sinira lang ng panahon, sagot ni Carlo. Pero halata sa tono ng boses niya na hindi siya naniniwala sa sarili niyang paliwanag. Habang nagpapatuloy kami sa pag-iikot, biglang tumunog ang cellphone ko. Akala ko walang signal dito, sabi ni Ines. Tiningnan ko ang screen, unknown number, sinagot ko. Hello? Walang sumasagot sa kabilang linya, mahinang static lang at parang may bumubulong na boses na hindi ko maintindihan. Hello? Sino to? Mahinang bulong lang ang narinig ko, halos hindi maintindihan. Ikaw na ang susunod. Binaba ko ang telepono, nanginginig ang kamay. Sino yon? Tanong ni Carlo. Wala, wrong number siguro. Sagot ko, hindi gustong dagdagan pa ang kanilang takot. Nang pasukin namin ang ikatlong silid, isang maliit na kwarto na tila nursery dati. Naramdaman ko ang biglang pagbaba ng temperatura. Mas malamig dito kaysa sa iba pang bahagi ng bahay. Grabe ang lamig, sabi ni Ines, nanginginig. Sa gitna ng silid ay isang lumang wooden rocking chair na gumagalaw ng kusa. Dahan-dahan, pasulong at paurong. Walang hangin sa silid, walang dahilan para gumalaw ito.
Baka hindi stable yung sahig, paliwanag ko, pero alam kong walang naniniwala sa amin. Sa isang sulok ng kwarto, nakita ko ang isang lumang wooden toy chest. Dahan-dahan akong lumapit at binuksan ito. Sa loob ay mga lumang stuffed toy at wooden doll. Lahat halos naninilaw na sa tagal. Pero ang nagpasikdo sa aking puso ay ang isang doll na nasa gitna. Isang porcelain doll na may buhok na itim at nakasuot ng puting bestida. Ang mga mata nito ay nakabukas at tila nakatitig sa akin. "Ines, i-video mo to," sabi ko. Habang kinukuhanan ni Ines ang toy chest, napansin ko ang isang maliit na notebook sa ilalim ng doll. Kinuha ko ito at binuklat. Sa loob ay mga drawing ng isang bata, simple childish drawings ng bahay, pamilya at ibang mga figura na hindi ko maintindihan. Mga maitim na anyo, walang muka at nakatayo sa paligid ng isang bata. Sa huling pahina may nakasulat, "Hindi ako makaalis, hindi nila ako pinapaalis." Isinara ko ang notebook, ramdam ang kabog ng dibdib ko. "Guys, I think we should..." Naputo lang sinasabi ko nang biglang may malakas na tunog mula sa corridor. Mabilis kaming lumabas ng nursery room. Hawak-hawak ang aming mga flashlight at camera. Sa corridor, walang tao. Pero ang huling pinto sa dulo, ang pinto na hindi pa namin napapasok, ay nakabukas na. "Sino ang nagbukas niyan?" tanong ni Carlo. Nanginginig na ang boses. "Baka hangin lang," sagot ko. Pero alam kong imposible iyon dahil walang hangin sa loob ng bahay. Dahan-dahan kaming lumapit sa nakabukas na pinto. Sa loob nakita namin ang isang maliit na kwarto na tila ginawang storage. May mga lumang kahon, mga muebles na natatakpan ng puting tela at maraming alikabok. "Guys, tingnan nyo to." Turo ni Ines sa isang lumang cabinet na hindi natatakpan ng tela. Lumapit kami at nakita ko na ito ay hindi ordinary na cabinet. May mga drawer ito na may label, mga pangalan at petsa. "Parang filing cabinet," sabi ko. Binuksan ko ang isang drawer na may label na mga 1,943 hanggang 1,945 at nakita ang mga lumang envelope sa loob. Kinuha ko ang isa at binuksan. Sa loob ay mga lumang litrato ng mga tao na hindi ko kilala. Pero ang nakakapanindig balahibo ay ang paraan ng pagkakakuha ng mga litrato. Lahat sila ay mukhang patay na, nakahiga sa sahig, may mga sugat at pasa. At sa likod ng bawat litrato ay may nakasulat na pangalan at petsa. "My God," bulong ni Carlo. "Ito ba yung mga pinahirapan at pinatay ng mga Hapon dito?" "Mukhang ganun nga," sagot ko, ramdam ang panginginig ng aking mga kamay. Habang tinitignan namin ang mga litrato, napansin ko ang isang folder na may label na unidentified. Binuksan ko ito at nakita ang mga litrato ng mga taong walang pangalan. Mga batang babae, lalaki, matatanda. At sa gitna ng folder, isang litrato ng isang batang babae, mga 80 taong gulang, nakasuot ng puting bestida, may buhok na itim at mahaba. Nakahiga siya sa sahig, mukhang patay na, pero ang kakaiba, ang mga mata niya ay bukas, nakatitig sa kamera. "Siya yung nakita ko sa bintana," bulong ni Carlo. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng buong kwarto. Ang aming hininga ay nagiging usok sa hangin. "Guys, I think we should leave," sabi ni Inez. Halatang natatakot na. "Oo nga," sagot ko. "Tama na muna for today. Babalik na lang tayo bukas ng umaga." Habang papalapit kami sa pinto, bigla itong bumagsak at nagsara. "What the fuck?" Sigaw ni Carlo, mabilis na lumapit sa pinto at sinubukang buksan. "It's locked!" "Imposible,"
Sabi ko, lumapit at sinubukan din. Pero tama siya, hindi ito nabubuksan. Ano na gagawin natin? Tanong ni Inez, nanginginig ang boses. May bintana dito, sabi ko. Tumakbo sa maliit na bintana sa gilid ng kwarto. Sinubukan kong buksan pero hindi rin ito gumagalaw. Habang naghahanap kami ng paraan para makalabas, napansin ko ang isang maliit na pinto sa sahig na dating natatakpan ng carpet, isang trapdoor. Guys, tingnan nyo to, sabi ko, lumapit at hinatak ang handle. Bumukas ito, nagpapakita ng isang madilim na hagdanan pababa. Basement? Tanong ni Carlo, lumapit din. Mukhang ganun, sagot ko. Baka may ibang exit doon. Seryoso ka ba? Sabi ni Inez, papasok tayo sa mas madilim at mas nakakatakot na parte ng bahay? May choice ba tayo? Trap tayo dito, sagot ko. Nag-isip silang dalawa sandali at sa wakas ay tumango. Fine, sabi ni Carlo, pero ako ang huli. Unang bumaba si Inez, hawak ang camera na may ilaw. Sumunod ako at huli si Carlo. Ang basement ay mas malawak kaysa sa inaasahan ko. Amoy alikabok, amoy lupa at may kung anong amoy na hindi ko maipaliwanag. Parang pinaghalong dugo at kemikal. Ano bang lugar to? Tanong ni Inez, iniikot ang kaniyang flashlight. Sa gitna ng basement ay isang malaking mesa na gawa sa metal. Sa paligid nito ay mga lumang kagamitang medical. Mga syringe, forceps at iba pang instrumento na hindi ko na makilala dahil sa kalawang. Parang torture chamber, bulong ko. Oh my God! Sabi ni Carlo, nakaturo sa isang sulok. Doon nakasabit sa dingding ay mga litrato, dosenang litrato ng mga taong nakatali sa mesa, halatang pinahihirapan. At sa gitna ng wall of photos, isang malaking litrato ng isang lalaking nakasuot ng Japanese military uniform, nakangiti sa camera. Kenshiro Ito. Basa ko sa plaque sa ilalim ng litrato, Head of Operations, Japanese Imperial Army, Baguio Division. Siya yung pinununo ng mga Hapon dito? Tanong ni Inez. Mukhang ganun nga, sagot ko. Habang nag-iikot kami sa basement, napansin ko ang isang mahaba at makitid na koridor sa dulo. Dahan-dahan kaming naglakad patungo roon, hawak-hawak ang aming mga flashlight. Ang koridor ay humahantong sa isang malaking silid na puno ng mga kahon at lumang libro. Pero ang pinakakakaiba ay ang dingding sa dulo. Puno ito ng mga litrato, mga pangalan at mga petsa. Para itong isang malaking collage ng mga biktima. Shit, bulong ni Carlo. Tingnan nyo. Sa gitna ng dingding ay isang malaking mapa ng Baguio City at sa paligid nito ay mga litrato ng mga lugar, mga bahay, gusali, eskwela. At sa bawat lugar may mga pangalan at pizza. Mukhang ito yung mga lugar na pinuntahan nila, sabi ko. Mga target. Pero ang mas nakakagulat ay ang isang lugar na napapaligiran ng pulang tali, ang Laperal White House mismo. At sa ilalim nito nakasulat, Project Resurrection, pahinga ay hindi isang option. Ano bang ibig sabihin nito? Tanong ni Inez. Bago pa ako makasagot, biglang nawala ang ilaw ng flashlight ni Carlo. Putang ina, bakit namatay? Sabi niya, kinakabahan. Battery siguro, sagot ko. Carlo, lumapit ka dito sa amin. Walang sagot. Carlo, tawag ko ulit. Iniikot ang flashlight ko para hanapin siya. Pero nawala na siya. Nawala na lang bigla. Walang ingay, walang bakas. Carlo! Sigaw ni Inez. Where are you? Walang sumasagot. Tanging ang aming sariling mga hininga ang naririnig namin. Fuck this, sabi ni Inez. Kailangan na nating umalis dito now. Tumakbo kami pabalik sa corridor, patungo sa main basement area. Pero pagdating namin doon,
napansin naming may iba na. Ang mesa sa gitna ay wala na at ang mga litrato sa dingding ay nagbago. Ngayon, puro litrato na lang ni Carlo ang nakasabit. Sa iba't ibang anggulo, lahat ay mukhang patay. Oh my God! Bulong ni Ines, halos hindi na makahinga sa takot. Umalis na tayo, sabi ko. Hinila siya patungo sa hagdanan. Ngunit pagdating namin sa hagdanan, wala na ito. Ang trapdoor ay nawala at sa halip ay isang solid na concrete ceiling na lang ang nakikita namin. Imposible, sabi ko. Hinawakan ang ceiling para makasiguro. Dito tayo bumaba kanina. Santi, bulong ni Inez. Nakatingin sa likuran ko, nanginginig ang buong katawan. May tao. Dahan-dahan akong lumingon at doon, sa dulo ng basement, nakita ko ang isang figura, isang batang babae, nakasuot ng puting bestida, basang-basa ang buhok at nakatitig sa amin. Pareho ito sa batang nakita ni Carlo sa bintana, pareho sa batang nasa litrato. Hindi kami umalis, sabi nito, pero hindi gumagalaw ang bibig niya. Hindi kami papayag na umalis kayo. Naramdaman ko ang pagtaas ng tubig sa sahig, mabilis hanggang sa tuhod, hanggang sa baywang. At sa tubig nakikita ko ang mga kamay, dosenang kamay na umabot pataas, sinusubukang humawak sa amin. Run! Sigaw ko kay Ines. Hindi ko na matandaan kung paano kami nakalabas ng basement. Ang susunod na naaalala ko, tumatakbo na kami sa second floor corridor. Hinahabol ng isang kakaibang ingay. Isang malalim na ungol na tila nagmumula sa mismong pader ng bahay. Dito! Sigaw ni Ines. Tumakbo patungo sa hagdanan. Pero pagdating namin sa hagdanan, napansin naming ito ay parang walang katapusan na pababa. Kung saan dapat ay first floor na, ay patuloy pa rin ang hagdanan pababa, patungo sa kadiliman. Tangina, ano ba to? Sigaw ko, nanginginig ang boses. Santi! Sigaw ni Ines, nakaturo sa itaas. Nakita ko ang batang babae nakalutang sa ere sa itaas na hagdanan, nakatingin sa amin. Sa paligid niya ay mga anino, mga maitim na figura na walang muka, nagsisimula ng bumaba patungo sa amin. Lumundag na lang tayo, sabi ko kay Inez. Crazy ka ba? Mamamatay tayo. Wala na tayong choice. Sagot ko, hinawakan ang kamay niya. At sabay kaming tumalon sa kawalan papunta sa kadiliman sa ibaba. Naramdaman ko ang pagbagsak, mabilis, masakit at pagkatapos ay kadiliman. Nagising ako sa ingay ng monitor. Isang steady beeping na nagpapaalala sa akin na buhay pa ako. Nakahiga ako sa isang hospital bed. May IV drip sa braso at bandage sa ulo. Santi, can you hear me? Sabi ng isang boses. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nakita ko ang isang doktor na nakatingin sa akin. Where am I? Tanong ko, nanunuyo ang lalamunan. Baguio General Hospital, sagot ng doktor. You've been unconscious for 3 days. 3 days? Gulat na tanong ko. Anong nangyari? You were found outside the old Laperal house, badly injured. You and your friend Inez, both of you had signs of hypothermia and severe injuries consistent with falling from a height. Carlo, bulong ko. Where's Carlo? Ang doktor ay tumingin sa nurse sa tabi niya pagkatapos ay bumalik sa akin. I'm sorry, but there was no third person found with you. Just you and Inez. No, that's impossible. Sagot ko. Sinubukang umupo pero naramdaman ang sakit sa buong katawan ko. Carlo was with us. He's our assistant. Baka pumunta sa ibang lugar? Sabi ng doktor. The police are investigating but they haven't found anyone else. Where's Inez? Tanong ko. She's in another room recovering but
Tumigil ang doktor. She hasn't spoken since she woke up. The trauma seems to have affected her severely. Dumating ang pulis kinaumagahan para kunan ako ng statement. Sinabi ko sa kanila ang lahat, ang documentary, ang pagpasok sa bahay, ang mga nakita namin at ang pagkawala ni Carlo. Mr. Santiago, sabi ng pulis, the Laperal White House has been closed and sealed since 2021. No one is allowed inside. In fact, the current owner has strict security measures to prevent trespassers. Walang posibilidad, sagot ko. We had permission. I got an email from our production team. We've checked with your network, sabi ng police. They confirmed that they commissioned a documentary on the Laperal House, but they said they never secured permission for you to enter the property. They were expecting exterior shots only. That's not true. Sabi ko, kinuha ang aking phone para ipakita ang email. Pero wala na ito. Wala nang email. Wala nang trace ng permission na tinanggap ko. Mr. Santiago, we've also checked your equipment. Patuloy ng pulis. The cameras, the memory cards, everything. There's no footage of the inside of the house, only exterior shots that your camera woman, Ms. Inez, took before you both apparently tried to enter the property. Walang posibilidad, sagot ko. We were inside for hours. We shot everything. Walang ebidensya ng iyon, sir, sabi ng pulis. The footage just shows you both outside, then static, then nothing. Pagkatapos umalis ng pulis, sinubukan kong kontakin ng production team. Kinumpirma nila ang sinabi ng pulis. Walang permiso, walang entry pass. At si Carlo, wala silang kilalang Carlo na kasama sa team ko. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag mula sa hospital staff. Si Inez raw gusto akong makausap. Dinala ako sa kanyang kwarto sa wheelchair. Nakita ko siya, payat, mputla, nakatingin sa bintana. Inez, tawag ko sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang dating matalino at alerto niyang mga mata ay ngayon ay walang buhay. Tila nakatingin sa malayo. Nakikita ko pa rin siya, Santi. Bulong niya. Halos hindi marinig. Sino? Tanong ko. Lumapit sa kanya. Yung bata, sagot niya. Lagi siyang nandito. Tumingin siya sa sulok ng kwarto at nakita ko ang takot sa kaniyang mga mata. Ngunit nang tumingin ako sa sulok, wala akong nakita. Wala naman doon, Inez, sabi ko. Sinusubukang pakalmahin siya. Sinusundan niya tayo, patuloy niya. Hindi siya naiwan sa bahay. Sumama siya sa atin. Naramdaman ko ang pagkalamig ng aking katawan, isang malalim na takot na gumagapang sa aking balat. Ano ang sinasabi niya? Tanong ko. Gusto niya tayo doon, sabi ni Inez, nanginginig ang buong katawan. Lahat sila, gusto nila tayo doon. Sino sila? Tanong ko, naninigas ang aking mga kamay. Hindi lang siya, sagot ni Inez. Marami sila, lahat ng namatay doon. Hindi sila umalis. Nagkaroon ng malalim na tunog ang monitor sa tabi ni Inez. Mabilis na pumasok ang mga nurse at doktor at pinalabas ako sa kwarto. Kinagabihan sa aking hospital room, hindi ako makatulog. Tumingin ako sa aking phone, sinubukang hanapin ang anumang ebidensya ng aming dokumentaryo. Wala. Walang email, walang text, walang litrato, wala ring anumang impormasyon tungkol kay Carlo sa internet. Walang social media, walang LinkedIn, walang kahit ano. Tila nawala siya sa mundo, tila hindi siya kailanman nabuhay. Pagod na ako, sinubukan kong isara ang aking mga mata. Ngunit bago ako makatulog, tumunog ang aking phone. Unknown number. Hesitant, sinagot ko ito. Hello? Static. Bumubulong na mga boses. At pagkatapos, isang malinaw na boses ng batang babae. Hindi kami umalis, Santi. Hindi kayo makakaalis. Nabitawan ko ang telepono.
Tumayo ako, lumapit sa bintana, hinahanap ang hangin. At doon, sa reflection ng bintana, nakita ko siya. Ang batang babae na nakasuot ng puting bestida, basang-basa ang buhok, may hawak na maliit na doll. Hindi ka umalis, bulong niya. Hindi ka kailanman nakaalis. At sa likod ko, sa reflection, nakita ko rin ang aking sarili. Suot ko pa rin ang damit ko noong pumasok kami sa Laperal House. At ang aking mga mata ay malaki, nanlilisik at walang pupil. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko ang ilang maliliit na footprints sa sahig ng kwarto gawa sa tubig. Ito ay papunta sa ilalim ng aking kama. Lumuhod ako at tumingin sa ilalim. Doon sa dilim nakita ko ang isang maliit na wooden box. Isang box na nakita ko sa nursery ng Laperal House. Kinuha ko ito, nanginginig ang mga kamay at dahan-dahang binuksan. Sa loob ay isang lumang camera, isang Polaroid camera at ilang litrato. Inilabas ko ang mga litrato at napaatras ako sa shock. Mga litrato ng mga arawang nakalipas, mga litrato kung saan nakahiga ako sa hospital bed, nakatingin sa kawalan. At sa bawat litrato, nasa likod ko ang batang babae unti-unting lumalapit sa akin. At sa huling litrato, nakita ko ang aking sarili nakatayo sa harap ng Laperal White House kasama sina Carlo at Ines. At sa bintana sa second floor, nakita ko ang batang babae nakangiti sa camera. Sa likod ng litrato may nakasulat, "Kami ang huling nakita mo, kami ang huling makikita mo." At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malamig na kamay sa aking balikat. 5 taon na ang nakalipas mula noon. 5 taon na akong nakakulong sa ospital na ito. Hindi bilang pasyente kundi bilang isang residente ng psychiatric ward. Sinabi nila na guni-guni ko lang ang lahat, na ako lang at si Ines ang natagpuan sa labas ng bahay, sugatan at halos patay sa lamig. Na walang Carlo, walang permission sa documentary, walang footage, na wala kaming ginawa kundi kumuha ng ilang exterior shots. At pagkatapos ay nahulog kami mula sa second floor window ng bahay. Nakita raw ako ng mga pulis na sinusubukang lumusot sa rehas ng bintana ng bahay. Si Ines daw ay sinusubukan akong pigilan kaya pareho kaming nahulog. Obsessed raw ako sa urban legends kaya ginawa ko ito para sa documentary na hindi naman aprobado. Sinabi nila na lumikha ako ng kwento tungkol sa bahay, tungkol sa basement, tungkol kay Carlo na hindi naman talaga nabuhay. At si Ines, namatay siya 1 linggo pagkatapos ng aksidente. Cardiac arrest daw, pero nakita ko ang batang babae sa likod niya. Nakita ko ang maliit na kamay na humawak sa kanyang dibdib nang magkaroon ng atake ang puso niya. Ngunit alam ko ang katotohanan. Alam ko kung ano ang nakita namin sa loob ng bahay na iyon. Minsan, sa gitna ng gabi, nagigising ako sa ingay ng mga yapak. Maliit na yapak na nagmumula sa koridor papunta sa aking kwarto. At pagkatapos nakikita ko ang pinto na dahan-dahang bumubukas. At nakikita ko ang maliliit na daliri sa gilid. Sinusubukan ko itong sabihin sa mga doktor pero hindi sila naniniwala. Binibigyan lang nila ako ng mas malakas na gamot. Mas mahaba ang aking pagtulog. Pero kahit sa aking mga panaginip nakikita ko pa rin siya. Nakikita ko ang Laperal White House. Nakikita ko ang batang babae. Nakikita ko si Carlo nakaupo sa isang sulok. Naninigas ang katawan, patay ang mga mata. At sa pinakamadilim na bahagi ng aking mga panaginip nakikita ko ang mga salitang nakaukit sa kahoy. Hindi kami umalis. Ngayon 5 taon na ang nakalipas, sinasabi nilang lalabas na ako. Recovered na raw ako. Pero saan ako pupunta?
Wala na akong pamilya, wala nang kaibigan, wala nang trabaho. Minsan sa therapy tinatanong nila ako kung saan ko gustong pumunta pagkalabas ko. Palagi ko silang sinasagutan ng katotohanan. Gusto kong bumalik sa Baguio, gusto kong bumalik sa Laperal White House. Nagtataka sila kung bakit at hindi ko rin alam kung bakit. May humihila sa akin doon, may tumatawag sa akin. Kagabi, nakatanggap ako ng tawag, unknown number. Panahon na para bumalik ka, Santi, sabi ng pamilyar na boses. Hinihintay ka namin, hinihintay ka ni Carlo. At alam kong totoo ito dahil kagabi nang tumingin ako sa salamin nakita ko ang aking sarili. Suot ang damit ko noong pumasok kami sa bahay at sa aking likod ang batang babae nakangiti at sa aking mga mata, ang aking mga mata ay malawak, malalim at walang pupil. Bukas, lalabas na ako ng ospital na ito at alam ko kung saan ako pupunta. Sa Laperal White House. Dahil hindi sila umalis at hindi rin ako umalis. Hindi ako kailanman nakaalis